The new SYM Jet X150. Moto news update muna tayo mga brother. Recently, SYM released their 2021 version of the Jet X150 in Malaysia. Sa mga nakarang videos natin, pinag-usapan natin yung mga ibang SYM scooters na hopeful sana tayo na dumating dito sa Pilipinas, tulad ng DRG 160 at saka ng GPX Drone 150 na kamukha rin naman ni Jet X150, pero hindi natin sila nasilayan so far dito sa bansa natin. So, pag-usapan natin itong SYM 2021 version ng Jet X150 at tingnan natin kung galanding nga ba ito sa bansa natin. What's up mga brother? Ito si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel na to at para siguradong makukuha mo ang lahat ng mga updates, reviews, and tips natin pagdating sa pagmumotor, be sure to subscribe, hit that notification bell at saka pindutin mo yung all para talagang manonotify ka, and also follow our Facebook page. O nga pala mga brad, balita din natin sa inyo na meron na tayong bagong Pinoy Ethnic Warrior themed riding jersey powered by Para Clothing. So if interested kang kumuha at umorder niyan mga brother, message mo lang ako sa Facebook page natin. Tsaka maraming salamat G4 Sticker Works, Vegan Mufflers by 01 Moto, GPNE LED Lights, BF Tint Ceramic Philippines, Top Speed Advanced Accelerator Controller, all from Top of Philippines, and Legend Daddy Leather Shop. So balik tayo dito mga brother kay Jet X150. Unlike the DRG 160 at saka yung GPX drone, na hindi pa talaga dumadating dito sa bansa natin, the SYM Jet series and variation matagal nang nandito sa Pilipinas. Maaring nakikita nyo na yan, pero hindi nyo na lang napapansin. Isa rin yan sa mga nagpauso ng mga malapad na katawan ng scooter at saka malapad na gulong nung mga panahong hindi pa uso ang maxi scoot style dito sa Pilipinas. Etong 2021 Jet X150, ano nga bang maaasahan natin dito? Pagdating sa looks, you will have an imposing maxi scoot type and feel na motor. You can really see yung pagkabulto at maskulado niya. Bukod dyan, noticeable din yung aggressive lines and points ng motor, lalo na sa front fairings na to. Modern and futuristic din ang dating ng motor na to with the big LED lights and aggressively designed taillight assembly. Dagdag forma din syempre yung naked type handlebar niya at saka yung smoke windshield na to. Kung nagtataka ka kung gaano kataas tong motor na to, the seat height for this one is 780mm. So mga kasing taas to ng Aerox mga brother. Upright riding position, and you would also have that extended footrest, so plus point din yan. Kung pagdating sa pormahan mga brother, kung para sa akin lang pwedeng makipagsabayan tong motor na to. Kumusta naman kaya yung makina? For the engine, what we're going to have is 149.6cc engine displacement, 4-stroke, single-cylinder, fuel-injected na rin to mga brother, and liquid-cooled. Meron tong fuel capacity na 7 liters, respectable na rin yan, malaki na rin yan para sa type of scooter it is. And it will produce 12.3 horsepower at 8,000 RPM with CVT belt drive na yan, and 12 Newton meters worth of torque at 6,000 RPM. Masasabi natin na if we are going to compare this to its Japanese counterparts, medyo underpowered itong motor na to. Because if we're going to look at the new version of NMAX, meron na yung 15 horsepower, habang si PCX 160 naman, meron na siyang right around 15.8 horsepower. Pero, we also have to remember na itong motor na to, the Jet X150, once released in the Philippines, magiging mas mura to kaysa sa mga competition nito. Usapan nga natin yung possible price nito, no? So, right now, in Malaysia, it is being priced at 8,888 Malaysian ringgit for the standard version. If we convert that into Philippine peso, that will be around 103,000 pesos. So, given some of the additional costs, once it's brought here in the Philippines, maaasahan natin na yung cost ng motor na to would be somewhere around 105 to maybe 110,000 pesos. If in case naman magiging available yung special edition yan dito,
which is being priced right now at 9,188 Malaysian ringgit na magko-convert yan into 107,000 pesos. Pagdating niya dito sa Pilipinas, it may be priced between 110 to 115,000 pesos. Kung ikukumpara natin with the likes of Yamaha Aerox and then the NMAX and then the new PCX 160 na naglalaro and even above 130,000 pesos in price, this motorcycle would be significantly cheaper than its Japanese counterparts. Pagdating sa features, we have a wide fully digital LCD cluster na negative display. So nakakadagdag sa forma yan, malakas yung dating niyan, and also helps pagdating sa visibility. We're also going to have an 18-liter under-seat storage na kung ikukumpara natin sa mga counterparts na dito, medyo mas maliit siya because ang mga Aerox, NMAX, and PCX, nag-average yan or nagpo-fall yan into the category of 23, 25, even 30-liter under-seat storage capacity. Additional features din niya yung meron na siyang built-in na charging port and syempre meron na rin yung front pocket para malagay mo yung gadget mo. For the special edition, you will have a keyless entry na or keyless system na. And syempre, available din for the special edition yung chameleon blue na kulay na para sa akin, maangas yung dating tsaka kakaiba pagdating sa mga scooters that we currently have in the Philippines. Pagdating sa tires and suspension nito, what we have in front is 190 by 14 with telescopic fork. Pagdating naman sa likod, it's 180 by 14 na okay din kasi meron na tong preload adjustable dual shocks. Sa brakes naman natin, what we have in front is 260mm habang 220mm disc brake yan parehas mga brother and combi brake system. The combi brake system is similar to that of the Honda na kapag medyo nabigla yung kaliwang preno mo or you pressed it a little more than 50%, then the braking power will be distributed to the front and the rear disc brakes. Take note mga brother, itong motor na to wala pang ABS version. So, ang laging tanong natin mga brother, darating nga ba yan sa Pilipinas? So, sa ngayon, hindi pa natin masasabi but based on historical na variations ng Jet or SYM Jet, this is something that have been in the Philippines. Kumbaga, nagkaroon na tayo ng mga Jet versions dito sa Pilipinas. So, if there is one scooter, one SYM scooter na bago na maaari nating asahan, siguro nga ito na nga yun. If in case this scooter sana maging available before the end of this year, bago matapos tong 2021 natin. Pero siguradong i-update ko kayo dyan mga brother, kaya dapat lagi kayo nakasubscribe, hit that notification bell, pindutin nyo rin yung all para lagi kayo updated sa lahat ng mga videos natin and also follow our Facebook page Motor ni Juan para lahat ng mga tips, reviews, and updates, lahat yan makukuha mo. Bago natin tapusin itong video na to mga brother, shoutout muna tayo kasi matagal-tagal tayo hindi nakapag-shoutout sa mga brother natin dyan. So ito na, medyo marami-rami to. First, shoutout sa'yo brother Alejandro Novello. Kay Vic Pacteres, pinapa-shoutout niya yung Elite Lion Clubs Philippines ng Cagayan de Oro. Shoutout din kay Albert Estareja, kukuha ng jersey natin yan. Salamat brother. Kay Jason Pascual, Darren Ventura II, pinapa-shoutout ni John Luis Reyes, ang Reyes family, and Nelmar Ubalde, Cryptex TV, Daryl Garcia, Don Focus, si Gerald Parao na aka Mr. Cool Rider sa YouTube, kay Raymark Bukaya na taga Agusan del Norte, and kay Herald Birong na isang startup motovlogger. Good luck sa channel mo brother. At saka syempre sa lahat ng mga brother natin na patuloy na sumusuporta, maraming salamat. Magkikita-kits pa tayo sa susunod na videos mga brother. Marami pa tayong hatid na videos and content para sa inyo. Kaya lagi kayong sumubaybay sa channel na to. Kita-kits tayo mga brother. Stay safe pa rin tayo. Salute!